Governor, ito pong ginawa ninyo na parang meron ho kayong memorandum, circular number 16 series of 2026 kung saan ay ito po yung implementasyon ng 4-day compressed work week. Ano po ba? What about this memorandum circular, Governor? Iyan ang ating response dun sa order ng ating presidente na tayo lahat sa buong Pilipinas ay magtipid sa enerhiyan. Actually, ang pinupunton diyan is yung saving sa energy. So with that, nag-issue tayo ng executive order na ang magiging trabaho natin, imbes na 8 to 5, would be 7 to 6. At yung Friday, doon sarado ang opisina natin. Pero meron tayong skeletal force dyan at saka yung mga vital offices ay dapat nakabukas, kagaya ng PMRD natin. Sa mga DSWD, dapat po bukas yan kasi yan ang tumutulong. At saka lalo-lalo ng hospital natin, wala naman pong binago. So ang magiging resulta lang yan is konting sakripisyo doon sa mga empleyado natin. Siyempre, papasok sila ng mas maaga. Ang magiging problema nila yung transportation. But they can do share a ride. Kung titingnan mo naman ang empleyado natin sa Kapitolyo kapag nagpa-flag ceremony tayo, hindi naman napakarami yung mga taong nandun eh. So sila mismo magaan naman ang katayuan nila at hindi sila sabihin natin yung kagaya ng mga ang assignment nasa liblib na lugar, mahirap na lugar, sila na rin ang gumawa ng paraan para hindi sila mahirapan. So, yan ang tayo natin. Okay. So, Governor, linawin lamang natin yung atin pong mga kawani ng atin pong pamahalaang panlalawigan ay papasok ng alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon. Mula Lunes hanggang Huwebes. Okay, yes. Okay, so yun po ang nilalaman. Right. And kapag sa Friday, sarado po ang Kapitolyo, maliban na lamang doon sa mga binanggit ninyo na mga vital and frontline services offices. Meron namang tawag natin yan, skeletal force, doon sa ibang mga opisina, pero yung mga vital na talang kailangan nakabukas sila, dapat nandun sila. Okay.